Okay, magandang araw, magandang tanghali, o magandang gabi sa lahat ng ating mga manonood, no? Mga kaps, mga kababayan na sumusubaybay dito sa ating channel Nobs Vlog. So, meron tayong pag-uusapang mga bagay. Ito yung tungkol sa mga issue sa panahon ngayon. Itong impeachment sa VP Sara at itong Blue Ribbon Committee na naunsyami na. At nakikita nating wala ng pag-usad o pagsulong na ginagawa itong mga kinaukulan, no? Itong mga mambabatas natin na naka-assign para sa pag-imbestiga at pagpapatuloy ng paghahanap ng katwiran o ng katotohanan para matukoy kung sino yung mastermind sa pagnanakaw ng pundo ng ating bayan. Okay, so ano maasahan natin dito mga kaps, mga guys? E di nga na yung mga kababayan nating mga Pilipino, wala tayong magawa ang ibang paraan kundi ito, manood, magreklamo, mag-comment-comment sa social media, ito, magbablog, lalabas ng opinion, reaction. Wala tayong magawa eh. Yun lang ang kaya natin, yun lang ang kapangyarihan natin ng mga taong bayan. No? Yun lang, yung mag-criticize sa mga ginagawa ng mga sa gobyerno. Pero bingi na yung mga tao dyan sa gobyerno. Alam nila sila nasa kapangyarihan, anong magagawa natin? Sila, kung ano yung gusto nila, kaya nilang gawin. Sa atin, hindi pwede, limitado. Meron tayong batas na sinusunod. Sasaklaw tayo, sakop tayo, sasailalim tayo ng mga batas na ginawa nila. Pero yan sila na nandyan sa gobyerno na dapat siyang magpatupad nitong mga batas. Sila naman yung nakakakitaan natin ng paglabag sa batas. O sabihin natin hindi paglabag, pambabaluktot. Pero pareho na rin yan eh. Pambabaluktot at paglabag, pareho lang din yun. Yan, di ba mga kaps, mga guys? Ilang araw daw tong impeachment? To impeachment trial? 92 days? Kung araw-araw, 92 days, 3 buwan lang. Kasi 30-30. Oh, 3 buwan lang. Kaso hindi naman araw-araw to eh. 3 bisis lang sa loob ng isang linggo. Ilang linggo sa loob ng isang buwan? 4. So, 3 times 4, ano siya? 12. Ang tagal kong magkwenta ba, no? Ay, 16, no? Hindi 12 lang. 3 times 4. 8, 8. Oh, no. 12 lang. So, 12 days in 1 month. So, 92 days. Divide natin yung 92 sa 12. Ilan ba? Kaya natin ba? 92 times 92 divide 12 lang yun, di ba? So, 92 divided by 12 days. 7 months. 7.6. 7.5 buwan. Ibig sabihin, sa mga, kasi ano eh, July tayo ngayon eh. July, August, September, October, November, December, January, February. So, March, tapos na. March 20, 27 na yan. Diba? Baka hindi pa eh. Kasi tingnan nyo, yung isang witness lang, maabot ng 2 araw bago makumpleto, bago ma-cross-examine. So, okay na rin. Meron silang iniurong na 2 testigo rin nila. So, medyo bawas na yan. Parang na-cover up na nung 2 din na tigda 2 araw. Kasi season 6 na tayo, di ba? Day 6 na eh. 2 pa lang yan, ha? Ganon yan siya katagal. So, alam na natin guys kung gaano katagal yan, di ba? So, ganon din ba katagal natin hihintayin yung flood control investigation, yung resulta nun? Ay, na lang. Wala na. Mas lalong hindi na nila maibabalik yung perang nakulimbat nila kasi maubos na nilang gastusin. At isa pa, makakagawa na sila
Makakaisip na ng mga paraan kung paano lulusutan. No? Lulusutan na nila yung mga ganong mga problema, mga kaso nila. Makakaisip na sila ng mga exit ano nila, no, strategy, 'di ba? So, wala na, quits na ang pera natin. Di na kayang ibalik, hindi na makukuha. At sino ang magpupursige noon? Kasi ito nga si Senator Marcoleta na siyang masigasig, no? Matatag na nagtatagod, nagsusulong yan, nagpupursige na isulong yung pag-imbestiga sa mga kurakot na yan, no? Sa corruption dyan, sa flood control na yan. Eh, kinulong na. Wala pang bill, no? Eh, di wala nang magawa, yung matanda. Oh, maghintay na lang siya ng 2 taon. Ito pa, 2 taon. Kasi pagkatapos ng 2 taon yan, pag napalitan tong administrasyon, laya na rin man yan eh. Di ba? Saka hindi pa madidesisyonan yung plunder niya na kaso na yan sa loob ng itong matagal yan, matagal. Kasi alam na natin kung anong gagawin paraan yan, no? Oh, hanggat sa hindi natatapos tong impeachment siguro, hindi makakalabas yan. Yan sila ni Jinggoy. Si Bato naman, nagtatago na wala naman siyang kaso dito sa Pilipinas. Manghuli dapat sa kanya yung mga taga-ICC. Pero itong mga wala talaga. Walang kwentang ano to. Walang kwentang magpapatakbo ng gobyerno tong nakikita natin. Sipin mo yun si Bato. Doon siya sa ICC may kaso. Pero yung nagpupursige na manghuli sa kanya yung mga kapulisan natin dito. Order daw, no? Pakikipag-coordinate daw sa Interpol. Na yung Interpol daw, meron daw command galing na tinanggap galing sa ICC. Sinulukuhin nila sa mga style na ganyan, di ba? Sa ibang bansa nga, pinoprotektahan yung kanilang yun na nga eh. So dito kasi hindi nila pinoprotektahan. Ganun lang yan. Plano talaga na ipahuli kasi sa gabal sa mga pag-unlad. Yan, si Bato, sa gabal sa pag-unlad, sa gabal sa plano yan. Itong si Marcolita, sa gabal sa plano yan. No? Si Estrada, marami ng plunder na kaso yan kahit hindi pa panahon ni PBBM, meron ng kaso yan noon eh. So, yan, naulit na naman. Isang paraan din yan, no? Kasi, siyempre, pro Duterte din yan siya eh. So, may kaugnayan pa rin. Di ba? Di mas lalo na si Tatay Digong. Yun ang malaking tinik. Yun, nabunot na. Nandun. Nakatenga sa ICC. Walang magawa. Maghintay na lang kung anong resulta ng investigasyon. Hanggang ngayon, hindi pa nakusan kung guilty or hindi. Pero kulong na. Parang ganito rin. Kila Marcolita, kila Jinggoy. Hindi pa guilty pero kulong na. Naka-detain na ang tawag doon. Di ba? So, wala nang sagabal. Sino pang sagabal ngayon na nakikita? Meron itong isa, yung ipinunta ni Matibag doon sa saang bansa yon? Yung ginanap yung Asian Game. Nako! Ang narinig natin kahapon doon sa manifestation ng mga Cayetano, abay, yung plano ng pag-imbestiga doon ay para doon kay Peter, no? Senator Peter Cayetano. Na pag makitaan ng mali, illegal, or mga offenses, no? Siguro doon sa paggamit ng pondo, yung mga, basta meron doon, no? Nabanggit na yun doon. Abay, kakasuhan si Peter Cayetano at bibilisan, malamang, susunod na buwan, kulong na! Ang galing talaga. Ang bilis talaga, no? Pag ikaw pagkasama mo yung admin, no? Ito nga itawag, magkasabuat na kasi lahat eh. Yung
yung legislative, executive, at saka administrative. So wala na yung ano nila niyan, wala na yung pagkakahiwa-hiwalay ng jurisdiction niyan. Ibig sabihin yung independent niyan, wala na, hindi na independent kundi common na sila, kumbaga korporasyon na sila. 'Di ba? Ano na, korporasyon na sila, korporasyon. Biglang magkakasama na, kumbaga isang grupo na lang yan sila sa isang plano. Hati-hati na yan sila sa mga pakinabang. Diba, wala tayong magawa kung bakit ganyan ang naging opinion reaction ko kasi yun naman nakikita natin di ba? Nasa isang command na lang ang lahat ngayon. Meron nga nagsasabi dyan, no? Sabi nila, ika nila, nila, kunada, hambal nila, ano pa yun sa ibang mga salita yan, no? Na parang silent martial law na daw ngayon. Nako, ako naka-experience ako ng martial law Senior na kasi ako So, inabot ko yung martial law panahon ni ano tawag doon? Ferdinand F.M. Ferdinand Marcos Senior. Yan. FMS. Dating ni Apulakay nga road. Kasjay. Naabot ko yon. Pero panahon noon, abay, idol na idol ko yan si Apulakay talaga. No? Idol na idol ko yan. Bilib ako doon sa mga ginagawa niya noon, panahon noon. Yun nga lang, na daan sa people power, nagkodita dahil sa hindi nagustuhan ng taong bayan yung kanyang mga ginagawa, di tanggal siya sa pwesto. Ayan. So, nakikita ko parang mauulit ngayon, di ba? Siyempre, wala pa yung talagang, hindi pa hindi pa sagad Pero malapit nang masagad yung ngayon, di ba? Parang ganun na ganun. Duplication ang nangyayari doon sa panahon ng matanda ng Apulakay. Unti-unti, nasasakop na yung buong Pilipinas ng kanyang command, no? Kontrolado ang mga kapulisan, mga kasundaluhan, lahat ng mga gabinete. So, yung mga opposition, napakulong, yung iba naglayasan, napunta sa ibang bansa, nagtago. Ganito talaga yung nangyari. Namamayagpag yung mga tauhan niya. Ganon din kay Apulakay noon. Si Apulakay noon kasi may sakit na. Nandun lang siya sa palasyo. Nakaupo. Di ba? Balita na lang dumarating sa kanya. Yung gumagawa ng mga bagay sa paligid niya, pagpapa-implementa ng mga plano niya, yung mga tauhan na lang niya. Sino-sino ba yung mga nandun? Hindi ko na matanda kung sino-sino yan. Sila Enrile, sila Fabian Ver, sila marami, mga generals noon, mga senador noon, no? Yan, si Ramos, yan, nandyan yan. Sino pa bang basta marami yan sila. So ngayon, parang ganun din ang mga nangyari. Nandyan ngayon sila Rimulya, nandyan yung Senate President, na dati, na ngayon pinalitan na naging parang si Ikabud Crane doon sa may upuan ng Senado, no? Na nakikinig na lang. Kumbaga parang yung kita niyo yung tao doon sa palayan gani, yung pangbugaw ng maya ng mga tao. Yung si Ikabud Crane ng tawag ko diyan, naituro sa akin yung teacher ko noon. Yung nakaganyan doon, no? Di pa doon sa may para kunwari may tao doon. So hindi lalapit yung mga ibon. Di ba? Nilagyan ng sombrero, jacket, damit. Ganon siya. Sino ba yung tinutukoy ko? Alam nyo na dyan, kayo nang bahala. No? Ngayon, yan na ngayon. Ngayon na ngayon. Ang nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Maring iba yung pinaplano ng PBBM, pero iba yung ginagawa sa yung pagpapa-implementa. At yung pagpapa-implementa na yun ay itinitiwala na lang doon sa mga taong pinagtitiwalaan niya. Naku no, ay marurunong.
at nagsasabi sa kanya na, huwag ka na mag-alala dito, boss, kami nang bahala dito. Steady ka lang dyan. Umupo ka na lang dyan, no? Huwag ka nang kumibo. Kasi gagamitin na lang yung mga sinasabi mo laban din naman sa iyo. Kaya, ayan. Siyempre, walang kibo, PBBM. Tanungin siya, anong reaction niya sa ganitong nito? Ay, nasa kanila na yun. Wala. May mga, ano na yan sila. Alam na nila. Ano ang sinasabi niya, diba? Parang kulang na lang, no comment. Diba? Ganun yung nakukuha nating informasyon sa ating PBBM. So, ano ngayon? Ano ngayon kahinatnan nito? Diba? 92 days ang impeachment. 6 na araw pa lang. Diyan na nakapokus ang atensyon ng mga mambabatas natin. Mula sa congressman, congresswoman, senador, senadora. Lahat ng mga involved dyan. Diba? May sahod yan sila lahat. Ilan ba yung estimate nila na ginagastos daw tuwing nagkakaroon ng trial dyan, no? Sa bawat hearing. Paki-comment nga po dyan sa comment section natin kung magkano yung nagagastos dyan, yung estimate. Alam ko parang, ano yun, 200 million? Ilan ba? Ilang million? Basta milyonis yan, ha? Hindi yan libo-libo lang, milyonis yan. Sige, paki-comment nyo lang po at babasahin na lang natin. So, ano pa? E di, wala na mga panukalang batas na mabubuo pa ngayon dahil dyan na sila nagiging abala sa pagsagawa ng plano, pag-iisip, pag-aaral, no? Diyan sa impeachment complaint na yan. Paano na yung kaso nila? Ano kaya? Villanueva at saka ni Escudero. Quits na daw yung kay Escudero? Ang galing. Diba talaga pag ano, no? Isipin mo, gano'n lang pala mag-solve ng kaso mo kahit gaano pa yun kabigat para mag-sweldo ka. Kumampi ka na lang sa kanila. Diba? Kumampi ka na lang sa kanila. Sumunod ka sa gusto nila. At mawawala yung kaso mo. Yan. Ngayon nakita natin kay Senador Escudero. Isipin mo, naging presiding officer pa siya sa impeachment trial. Si, ano naman, Villanueva naman, may kaso din para malipat yung majority leadership sa kabilang grupo. Ay, bumaliktad siya, kumampi siya doon. Natakot siya sa, ano, sa, tawag doon, sa kay Jesus. Di ba GIL ito siya? GIL, Jesus is Lord. Ganun, di ba? Marami akong mga kaibigan mga GIL dito sa amin. Hindi ko pa sila kukumusta kung ano yung nagiging sitwasyon at kalagayan ng kanilang pananampalataya ngayon. Sige, wag na lang. Kasi ibang usapan na yun, di ba? Pero ito kasi nakakadismaya itong GIL pastor. Sipin mo, leader ka ng isang ganyan na wala ka rin palang paninindigan. Ang itinuturo mo sa tao, paninindigan, pananampalataya, magiging matatag, matibay. Pero ngayon, ikaw yung nagiging marupok, ikaw yung nagtaksil, ikaw yung bumalik. Nawala ang lahat ng mga sinabi mo, yung pagiging, yung credible, no? Kredibilidad ng mga sinabi mo ng pagkatao mo ay nawala. Nakalagay nga dun yung GIL, no? Dito sa ibang mga post. Jesus is Lord. Yung nakalagay na Jesus doon is mukha ni Ombudsman Remulla. Kasi tama, kasi Jesus. Jesus man yan si Crispin. Jesus Crispin. Remulla. Tapos andun yung mukha ni Villanueva nakatingala ng gano'n. Tapos si Crispin, Jesus Crispin Remulla nakagano'n. Siya yung parang nasa ulap ng gano'n. Naku. Ano yun? Parang nagkataon lang daw ba? Yung GIL? Jesus Crispin Remulla is Lord. Parang gano'n kasi. Nako. Yun, nabasa ko lang yun ha.
Hindi fake news niya na, totoo yan ha, nakikita natin, nababasa natin. Ano ko lang, sinasabi ko lang, 'di ba? So ganun yung sitwasyon ngayon mga kaps, mga guys. Dito nagtalo na naman yung si Jokno at saka si Tony Poa. Sipin mo doon sa talumpati ni Jokno, Tony Jokno, hindi daw kailangan na yung mga technicalities. Ang kailangan dito mapakita yung katotohanan. Kasi katotohanan ang hinahanap ng taong bayan. Katotohanan na ginawa daw ng BP Sara ay dapat ay wala nang hindi nakarapat dapat na mamuno ng ating bansa. So, yung naging batayan nila, naging basihan nila, yung tungkol sa kanilang mga investigasyon, bulat-latin, yung buhay, yung mga bank account, yung mga BIR, yung mga personal na buhay, pati na yung pag-iisip, Sara, pinakialaman na nila. Oh, di ba? Ngayon, ang lahat ng iyon, na proseso na ginawa ng prosecutor para mahihain yung impeachment na yan, ayon dito kay Attorney Pua, ay illegal na mga proseso ang lahat. Di ba? Hindi na ayon sa batas, no? So, mga technicalities nila ay mga palpak, di ba? So, hindi na daw kailangan yun, sabi naman ni Attorney Duke, no? Di ba? Kasi, ang impeachment, ano daw, karapatan ng impeachment court o impeachment na kaso na yun, na proseso niya ay ano tawag doon? Extraordinary power daw yan, yung impeachment rule nila, yung korte na yan o yung proseso na yan, no? So, yan daw ang power ng impeachment na yan. So, kahit yung mga confidentials, mga secrecy, ng kung ano-anong mga masisilang mga bagay na personal na ano ng tao, pwede daw bulat-latin yan, may karapatan daw ang impeachment procedure. Oh. Sabi naman ni Tony Pua, nga, tama, merong extraordinary power ang impeachment. Pero, hindi niya pwedeng labagin yung batas. Dadaan muna siya sa tamang proseso. Hindi siya sinasabing katulad na parang magic wand lang na ilabas ang BA result. Diba? Kunin yung mga bank account niya. Parang magic wand daw. May proseso yan kung paano kunin doon na hindi nalalabag yung batas. Ang karapatan lang ng impeachment court na yan o ng trial na yan o ng proseso ng impeachment na yan, yung kaya niyang gawin, ang lahat ng iyan, may karapatan siya, may power siya na pwedeng bulat-latin para sa ebidensya, yung mga personal mo na may mga confidential ka na mga bagay na may mga secrecy ka, may karapatan siyang bulat-latin. Pero sa tamang proseso, may proseso din yun. Hindi ibig sabihin dire-diretso lang. Nakatulad ng ginagawa nila ngayon. Diba? Tama si Attorney Pua. Kasi alam niyo, etong impeachment trial na nangyari ngayon, kung ano man ang magiging resulta nito at magiging, halimbawa na lang sabihin natin magiging guilty yung pag-impeach kay VP Sara at yun ang mangyayari ngayon. So magiging referensya ito, ang lahat ng mga pangyayaring ito, ang desisyon dito, lahat ng prosesong ginawa dito, magiging referensya yan ng mga susunod na pwedeng i-impeach. Ngayon, kung papayagan nila yung ganito mga illegal na proseso na ginawa para masulong tong impeachment kay BP Sara, so, gagawin din yan sa susunod. So, yung mga nakaraan na mga naging referensya, kasi tingnan nyo, maraming referensya, di ba? Na mga ginawang impeachment, yung kay Corona, yung doon kay Estrada, maraming ganon. So, ito na naman, panibago naman ito na scene or tagpo dito sa impeachment trial kay BP Sara at yung resulta nito, kung ano man ang magiging resulta nito, magiging batayan na naman ito o referensya sa mga susunod. Ngayon, kung puro mali ang ginawa dito, puro mali din yung gagawin sa susunod. Kasi aprobado nga dito, nangyari. O, di ba?
Gets niyo yung gusto kong ipaliwanag? So, masasalaula na, no? Yung batas dito sa Pilipinas hanggang sa mahulog na lang tayo itong ating bayan sa kalukuhang bayan na ito. Kalukuhang gobyerno na yung mangyayari nito. No? Kawawa naman yung mga naunang mga gobyerno natin, no? Mga naunang mga tao na gumawa ng batas natin, magkaroon ng tawag dito, yung mataas na kredibilidad ba itong ating bansa. Gumawa ng mga batas ng mga magaganda at pagkatapos, no, sasalaulain lang ng ngayon ng mga namiminuno diyan. At naglagay sila ng panuntunan na batayan na paminsan-minsan ay hindi masama na labagin natin ang batas. Sometimes we have to bend the law para mabigyan ng to please the people, yung taong bayan daw. Ganun ba yun? Di ba maraming pumalag dyan? Ang sumang-ayon lang dyan, yung mga kasama nila na kasama doon sa agenda, yung plano, kung ano yung plano nila. Kasi nahuli ni Senator Marcolita yung mga paglabag. Labag sa tuntunin, labag sa konstitusyon, labag sa batas ang ginagawa ninyo. Nung nahuli na si Jesus Crispin Remulla, nasukol ni Senator Marcolita, bay sumingit si Bindalo. Si Tolfo, yung tawag na ng iba dyan, tuplok daw eh. Binaliktad ba? Hindi, Tolfo. Si Erwin ba yun? No? Diba? Sometimes, we have to bend the law to please people. O, tinanong niya si Crispin mo, yes, sir! Sabi naman nung isa, magkasabot sila. Kasi nakakita siya ng kakampi. Kasi sukol siya ni Senator Marcolita eh, di ba? O, ngayon, kinulong na si Senator Marcolita. Aba, nag-aalala ngayon itong si Peter Cayetano. Lalo na si Pia kasi sabi niya, paano to? Ako na lang mag-isa. Bugado dito sa minority. Oh, wala na. Oh. So dito, mga kaps, mga kababayan, nakikita natin kung ano talaga yung kaganapan, pangyari, at yung katotohanan. Na yung katotohanan na yun, yun yung pinipilit ngayon itong mga prosecutor na dapat daw malaman ng taong bayan. So yun yung katotohanan, yung mga sinasabi ko ngayon ng mga nangyari na dapat laging maalaala ng taong bayan. Hindi yung itong ginagawa nila ngayon ng katotohanan para dito sa BP Sara na wala pang resulta, di ba? Kumbaga, hindi pa nila mailalabas talaga yung totoong katotohanan. Bakit? Kasi nagsimula sila sa mali eh. Paano lang mailalabas yung katotohanan? Di ba? Proseso ng pagsampa ng impeachment, puro na mali, puro na nakitaan ng error, no? Mga paglabag sa batas, paglabag sa konstitusyon. So, anong katotohanan ngayon ang pinaglalaban nila? Sila pa lang eh, hindi na nakakaintindi ng tama, unang katotohanan. Eh di, wala na. Tapos yun ang pilit nilang ipaintindi sa taong bayan. Hinihintay daw ng taong bayan ang resulta. Unahin natin itong impeachment kasi matagal na hinihintay ito ng taong bayan. Hinihintay na lang talaga ng taong bayan para matapos yung mga argumento, yung mga reklamo ninyo kasi nagugulo yung Pilipinas dahil sa karireklamo ninyo, ano ninyo? Pagkakaisa nyo, naisulong talaga na ang BP Sara ay ma-impeach. Di ba? So yun yung nag-trigger din sa taong bayan para sige na nga, BP, umarapin mo na yan para matapos na yan. Ganun, di ba? Pero ang problema nito, ngayong hinarap na, mahigit pala kalahating taon bago matapos. Hindi lalong na-stress yung taong bayan. Bakit? Mga kalahating taon na walang gagawin yung mga mambabatas natin dyan, ang laki ng mga sahod na tataas ng posisyon.
susweldo na lang sa kanilang ginagawa pagpapa-impeach kay BP Sara. Tuloy-tuloy ang sahod tapos gumagastos pa ng ginagastos diyan pondo ng taong bayan, galing sa buwis ng bayan. 'Di ba? Ayan, yan yung katotohanan na dapat talagang malaman ng taong bayan. Oh, dapat sana, ganito yan eh. Yung mga nagpa-impeach, nagsusulong na magpa-impeach sa ating kung sino man ang dapat i-impeach. Halimbawa, impeach ang presidente, impeach yung ombudsman, impeach ang BP, impeach ang EC. Sino pa bang mga impeachable officials dyan? Yung magsusulong ng impeachment dyan sana, pera nilang gamitin lang, wag yung pera ng taong bayan, yung pundo. Wala sanang pundo dyan. Sige, ilan kayo dyan? Kayong grupo, isa lang nyo yan. Kayong gagastos dyan. Diba? Kayong may gusto niyan eh. Diba? Hindi gusto ng taong bayan yan. Kayong gumagawa ng isyo, kayo naghahanap ng ikakaso, tapos sasabihin nyo, papakampi kayo sa taong bayan. Dapat itong, kasi dapat ito, hindi na dapat mangulo itong ganito, diba? Nagpapaliwanag kayo, sinasabi nyo yung mali ng isang tao, ganon, para makumbinsin ninyo yung taong bayan na sige, magpa-impeach, ganon. Tapos gagamitin nyo pundo ng taong bayan na. Huwag kayo ng budget. Siyempre, gusto rin naman ng administrasyon, ng namumuno sa atin na, sige, dapat may impeach yan kasi sagabal yan sa aking plano. Hindi ko kakampiyan. Ayan nga, mag-aaway nga kami. Tuloy. So, tuloy yung budget. Merong impeachment ngayon. Ano lang yun. Ay na lang buhay talaga ng mga Pilipino. Okay. So, wala tayong magawa dito sa mga sa depensa. Kumbaga yung simpatiya natin, siyempre dito sa depensa. Kasi depensa eh. Di ba? Doon naman sa sa prosecutor naman, dito sa grupo sa taas ng mga kalaban ng depensa, yung sa atin naman dito, sasabihin natin sa kanila, go ahead po, madaliin na po ninyo, bilisan na po ninyo para hindi na po maubos yung pondo ng taong bayan dyan. Gamitin na lahat ng puwersa in one time na lang para tapos na. Diba? Bagal eh. Bagal ninyo dyan. Tirahin nyo na ng gusto. Para hindi na maabala ba makapagtrabaho na yung mga mambabatas natin dyan. Kung talagang magtatrabaho baka mamaya para lang ipagpatuloy yung pangungurakot. So, wag naman sanang ganon. Di ba? Okay, so lahat ng mga sinabi ko dito mga kaps, mga guys, ay sariling opinion at reaction ko lamang batay sa mga napapanood natin, naririnig natin, nakikita natin na mga nangyayari, mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran, lalo na dito sa ating bansa. No? Mabuhay ang bansang Pilipinas. Sana huwag tayong mahulog sa talagang totoong pagkalugmok ng ating bansa.